Ang pamamaalam ni Pablo sa mga namumuno ng iglesia sa Efeso. Habang nasa Miletos si Pablo, may pinapunta siya sa Efeso para sabihin sa mga namumuno sa iglesia na makipagkita sa kanya. Pagdating nila, sinabi ni Pablo sa kanila, "Alam ninyo kung paano akong namuhay noong kasama pa ninyo ako, mula nang dumating ako sa lalawigan ng Asya. Naglingkod ako sa Panginoon ng may kapakumbabaan at pagluha. Maraming kahirapan ang tiniis ko dahil sa masasamang balak ng mga Hudyo laban sa akin. Alam din ninyo na wala akong inilihim sa inyo sa aking pagtuturo tungkol sa mga bagay para sa inyong ikabubuti, na itinuro ko sa publiko at sa bahay-bahay. Pinaalalahanan ko ang mga Hudyo at mga hindi Hudyo na kailangan nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos, at sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ngayon pupunta ako sa Jerusalem dahil ito ang utos ng banal na Espiritu sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ang alam ko lang, kahit saang lungsod ako pumunta, pinapaalalahanan ako ng banal na Espiritu na bilangguan at pag-uusig ang naghihintay sa akin. Pero hindi mahalaga sa akin kung ano man ang mangyari sa akin. Matapos ko lamang ang gawain na ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, na maipangaral ang magandang balita tungkol sa biyaya ng Diyos. Napuntahan ko kayong lahat sa aking pangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos. At ngayon, alam kong hindi na tayo magkikita pang muli. Kaya sasabihin ko sa inyo ngayon, na kung mayroon sa inyo na hindi maliligtas, wala na akong pananagutan sa Diyos. Sapagkat wala akong inilihim sa inyo sa aking pagtuturo tungkol sa buong layunin at plano ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng mga mananampalatayang pinababantayan sa inyo ng banal na Espiritu. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na Kanyang tinubos sa pamamagitan ng sariling dugo. Sapagkat alam kong pagkaalis ko'y may mga tagapagturo riyan na katulad ng mga lobo na papasok sa inyo at sisira sa inyong grupo. Darating din ang panahon na may magtuturo ng kasinungalingan mula mismo sa inyong grupo, at ililigaw nila ang mga tagasunod ni Jesus para sila ang kanilang sundin. Kaya mag-ingat kayo at alalahanin ninyong sa loob ng 3 taon, walang tigil ko kayong pinaalalahanan araw at gabi ng may pagluha. At ngayon, ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita na tungkol sa Kanyang biyaya. Makapagpapatibay ito sa inyong pananampalataya at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan ng Diyos para sa lahat ng taong itinuring niyang sa Kanya. Hindi ko hinangad ang inyong mga kayamanan at mga damit. Alam ninyong nagtrabaho ako para matustusan ang mga pangangailangan namin ng aking mga kasamahan. Ginawa ko ito upang maipakita sa inyo na sa ganitong pagsusumikap ay matutulungan natin ang mga dukha. Lagi nating alalahanin ang sinabi ng Panginoong Hesus na mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Pagkatapos magsalita ni Pablo, sama-sama silang lumuhod at nanalangin. Umiyak silang lahat, at niyakap nila si Pablo at hinalikan. Labis nilang ikinalungkot ang sinabi ni Pablo na hindi na sila magkikitang muli. Pagkatapos, inihatid nila si Pablo sa barko.